Mga boss, ano nga ba ang pinaka-recommended ninyong rhinoplasty implant sa ngayon? Ayun! Hi guys! Doc Reggie here, your most approachable aesthetic surgeon. Sa mga hindi makulit, na nagbibigay sa inyo ng kaalaman, kalokohan. Uy! Hindi tayo kalokohan, seryoso tayo ngayon ha. At minsan, katuwaan lang. Eto na, innovation tayo. Siyempre, excited ako ma-deliver sa inyo kung ano yung makabago at mas safer na options. Kasi ang daming natatakot sa implant. Kaya ito, mas recommended ngayon ng mga masters ng rhinoplasty dito sa atin. Superstar topic, irradiated rib rhinoplasty. Siyempre, pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang klase ng implant na pwedeng gamitin sa rhinoplasty. Advantages and disadvantages para maliwanag. Oh no, he didn't. Okay, by the way, shoutout muna kay Doc Divay sa privilege to be included na maging pioneer na delegate sa workshop niya. Siyempre, para maging master, need natin mag-guide ng mga masters din. Alam nyo ba na si Doc Levi Lansangan ng Shimian Clinic is the one who popularized Gore-Tex rhinoplasty in the Philippines? Siya nagpasikat noon. Big time. Thanks, Doc. You're the best. And we have these two massive names sa social media, lalo na sa TikTok, masters sa craft nila, pero sobrang cool ng mga to. Doc Mark Arjan Fernandez and Doc Galen Clark, who shared their expertise tungkol dito. Kilala nyo yan sila. Tingnan nyo naman. Oh, cool. Sino ba hindi marirelax kung ganito surgeons natin, di ba? Confident, but still humble. Follow them, ha? And Doc Benedict, na matagal ko ng senior to during my surgery training days. Kaya idol ko to eh. Nagko-complete sila ngayon ng kanilang study, which is rib rhinoplasty sa Filipino-based patients. Para ang data, hindi lang sa international, pati dito sa Philippines. May iba pa tayo mga masters na nakasabay, like the sweet Dr. Joyce Regalado of Meraki Aesthetics. And the petite Dr. Ruth Pecolera na magpapa-autograph pa ako sa featured magazine niya. Dr. Bien po, of course. Visit him doon sa new clinic niya na may industrial coffee vibes. Doc Rain Basig, na matagal ko ng kaibigan to since training days pa, along with Doc Eric Salcedo, ang mga Villa Estetica boys. Doc Kevin Manalo, if ever you're in the southern area, Batangas, puntahan nyo siya. And the internationally renowned Doc Elwin Narvaez, lagi siya kinukuha sa mga conventions for his knowledge. Ang lalakas, no? And yung mga iba pa nating mga kasama, syempre, mga idol din. Anyway, let's go ahead sa main topic. Ang topic na to actually ay para sa mga ilong na mabababa talaga ang bridge. Kasi this is implant-based rhinoplasty. Mga may kailangan ng implant para ma-nose lift. Okay? So, yun yung lilinawin ko ngayon, ha? Mga pango, kumbaga. Simulan natin sa difference. Una, silicone implant. Kasi yan yung sa unang panahon pa na implant. Marami yan, ha? Hindi lang, Dok, magkano silicone rhinoplasty? No, hindi ganun yon. Merong US grade, hybrid, China, Mantis, Swan, and meron din special grade, which is softer from other countries. At merong Korean grade. Sila yung mga nakagawa nung most stable na silicone implants. Kaya nga,
sa kanila yung premium implants from the Asian rhinoplasty community. Kaya syempre, mas mahal itong mga premium implants na to. Take note, hindi lahat ng ilong maganda ang pinalalabasan ng silicone rhinoplasty. Wala kung low budget ka, silicone rhinoplasty lang afford, you can't be choosy. Kasi, sabi ko na yon, limited ang ability ng silicone implants para ma-reshape ang ilong. Realistic expectations, di ba? As much as possible, kung makapal ang ilong, bulbous, kung sobrang lapad ng alars, isip muna bago mag-silicone rhinoplasty. Baka masayang lang, di ba? Rejection chance. Around 10 to 15% according to the current statistics. Next, Gore-Tex implant. Ito, mas may chance maka-reshape ng ilong. Kahit thick, makapal, okay itong implant na to. Hindi lang palaging nakukuha yung sharp and pointed tip. Kasi kung makapal talaga, hindi yun ma-achieve kahit ano pang ilagay nyo dyan. Maliwanag yun ha. And also, recommended siya sa mga simple revision rhinoplasties. Ano ang simple revision case? Ito yung mga gusto magpa-revision pero wala namang infection, wala namang rejection, gusto lang talagang magpapalit ng implant. And yung mga walang damage na structures, ibig sabihin walang mga tumabingi at gusto lang magpapalit ng implant. Ano naman Doc, yung mga complicated cases. Ito yung mga nagka-infection, ito yung mga nag-rejection, and ito yung mga nagkaroon ng mga tumabingi. Ibig sabihin, may mga structures na na-damage, nabasag sa loob. Yung old type ng Gore-Tex implant, rejection chance is around 1 to 3%. So, mababa na yun, di ba? Pero may chance pa rin. Ngayon, itong old type na to, or the cheaper one, is yung Gore-Tex na nagsishrink pa over time. Medyo significant din yung percentage, pero huwag nyo napansinin yung percentage, nakikita kasi siya sa labas. Okay? Nahahalata na ay bumababa ulit, lumiliit. So, yun yung issue dun sa old type na implant. Ngayon, naglabas ngayon ng Surgiform, which, sabi ko sa previous video ko, ito na yung mas makabagong Gore-Tex, mas makabagong synthetic implant na pwedeng gamitin sa ilong ngayon, no? Ang sabi nila is the most biocompatible sa human body. So, ang advantage niya, hindi na daw siya nagsishrink. Ang explanation ko, nandun na yan sa video. Pati advantages, pakipanood. Subscribe na rin kayo, ha? Ito. Ngayon, pansinin naman natin yung palagi kong naririnig at palagi ko nakikita sa comments. Dok, takot ako sa implant. Now, yung most common reason ng mga nagsasabi nun is takot sila sa rejection. Infection, nandyan yan sa lahat kasi surgery pa rin yun. Pero, natatakot sila sa rejection pag may implant. Lalo na yung mga balikbayan nating patients. Pag malayo sila, medyo hindi sila secure na what if magka-problem, ang layo nila dito. Diba? Ang hirap naman bumalik agad. Okay, natatakot sila. Siyempre naman, kasi silicone and Gore-Tex implants are still synthetic implants. Ibig sabihin, ginawa sa factory, ginawa sa laboratory. Ganun yun. So, anong material ang pwedeng gamitin na walang rejection rate? Pag nanonood kayo, alam nyo na yan. Siyempre, cartilage. Okay, linawin ko lang. Ang ear cartilage, hindi ko siya halos ginagamit para sa bridge. Bakit? Kasi maliit lang kasi siya. Tsaka manipis lang. Kahit matibay man yan or malambot, manipis lang kasi. So, not enough. Actually, kahit dalawang gamitin mo side ng ear cartilage, para sa akin, hindi pa rin siya enough. Para lang talaga siya sa mga contouring, sa pampataas, pampatibay, and support. Kung talagang mababa yung bridge,
flat dito or low, kailangan ng makapal na cartilage. Saan naman manggagaling yun? Ito ngayon ang rib cartilage. Oh, may dalawang type yan ha. Autologous or isograft, meaning galing sa katawan ng pasyente mismo, sa sariling body, and the other is the homograft, meaning from another human. So, donor, same species, pero galing sa ibang tao. At usually, from a cadaver na, no? Sa unalive na. Kasi processed na yon. Okay? Para maliwanag lang, hindi usually pwedeng kunin from another alive na person, na donor, kasi maraming ethical reasons, tsaka from buhay pa, syempre, marami pang mga antigens na present yan. Kailangan pa rin i-process yun. Maganda ang mga material na ganito if from a deceased individual na. So, kung galing sa ganon, for sure, magre-react pa yan. Malakas pa ang reaction. Para kayong nag-blood transfusion na hindi compatible ang dugo ninyo. Simple analogy na. Pero hindi ganon ha. May isang subtype na donor source yan, which is called xenograft. O, di ba? Ang high-tech pakinggan. Which is from animals. O, bago tayo tumuloy ng usapan, in my opinion, for me mas okay na ang xenograft. And, para maliwanag lang din, nowadays, autologous rib cartilage, meaning yung galing mismo sa patient, is still the best one to use. Proven na yan. Pero para sa akin kasi, may another site ka pang kailangan maoperahan. Which, in my experience, pwede ka pang magkaroon ng problem sa chest. Hindi lang during, hindi lang after, kahit long term, aalalahanin mo na yung area na yan. Baka ma-injure or baka mabutas. Magka-problema pa ang chest area, lungs, kung ano man yun nandyan. Ang scar, actually, surgeon-dependent yon. Marami ng magagaling na rib cartilage harvesting centers ngayon. Tulad nitong kaibigan ko. Kayang-kaya na nila yung napakaliit lang, less than 2 centimeters, kayang-kaya na nilang makaharvest. Pero what if may patient na hindi forgiving yung part na yon, na nahirapan silang kuhanin, edi kailangan nila mas mahaba yung incision, yung sugat. So, mas malaki yung kailangan buksan, mas tumataas yung risk. So, another unnecessary risk pa yun. Pero, kasama na yan sa decision-making ninyo. Maraming magagaling na centers sa autologous rib rhinoplasty. And of course, mas mahal nation yan. Kasi nga, bukod sa dito, meron pa dito, daming area ng kailangan operahan. Okay? Ngayon, pasok ngayon ang donor ribs. Yan na, main event na tayo. According to studies ngayon, donor ribs are actually comparable na ngayon sa autologous rib. And as I learned from the workshop, okay din sana kung galing sa another human na donor. Pero, napakahirap pala maghanap ng very viable donor. Ano ang viable? Meaning yung bata-bata pa, yung fresh pa, saka walang mga sakit. Napakadalang nun kasi hindi naman tayo pwedeng kaya usually, yung mga matatanda or from prisons or yung mga families na gustong i-donate sa science, yung body ng mga deceased family members nila, which is usually mga nasa elderly na. So, yung material is more on osteoporotic na, no? Medyo matanda na talaga yung material, hindi na viable. Minsan, pag natanggap na namin, marupok pa yung material. So, nakakaalangan gamitin sa patients natin. And as I said, very limited ang supply. Siyempre, makukuha lang yan sa mga biglaang accident o may nangyari. Maganda talaga, walang sakit, yung donor. Pero, hindi naman pwedeng
mag-antay lang tayo, di ba? Actually, sabi ni Doc Levi, pag nag-announce na merong supply, each country lang binibilang. Sabihin na natin, for one country, kunyari, 50 lang ang maibibigay namin sa inyo for 1 year. Parang ganon. Ganon lang kakonti. So, as much as possible, kinukuha na yan ni Doc Levi para meron tayong supply sa ating mga surgeons dito. Sa atin. Diba? Ngayon, nalaman natin sa patuloy na mga studies na ginagawa na pasok ngayon ang equine donor cartilage, which is from animals. And the best animal to get cartilage from are horses. Kasi kita nyo naman yung tibay, yung physiology nila is very much good for something to support. And they have the best cartilage material na pwedeng magamit. Mas malalaki ang size ng magiging rib cartilage na donor. So, mas magkakaroon ngayon ng more freedom ang surgeon para maka-restructure at maka-reshape ng ilong na gusto natin. Galing, no? Now, don't worry kung magkaka-reaction yon. Kaya nga, irradiated rib. Meaning, dumaan na siya sa process ng radiation at kung ano-ano pang proseso para matanggal na yung mga antigens na present doon sa material na yon. So, reaction-wise, wala na tayo. Rejection, hindi yan magkakaroon. Actually, kahit infection, hindi na masyadong affected ang irradiated rib. Kasi, integrated na talaga yan sa body. Kasi, biomaterial siya eh. Take note, iba ang biocompatible material sa biomaterial. Biocompatible, still synthetic material yon. Ang biomaterial is really from another living tissue, from another living na organism. Sana maliwanag yun ha. Ngayon, kung sakali magkaroon ng infection, nadadamay siya, inaabot siya ng antibiotics natin easily. Kasi nga, biomaterial siya eh, naapektuhan. Hindi na mahihirapan yung antibiotic abutin ng effect yung mga ganitong material kasi nga, nag-i-integrate na siya sa body. Now, take note of this. Kunyari, ang Gore-Tex implant nagkaroon ng infection. Knock on wood! Si Gore-Tex, pag na-infect, or si silicone, kailangan mag-removal procedure. So, another surgical procedure yon. Si irradiated rib, if ever magkaroon ng infection, hindi na kailangan magkaroon ng another surgery. Kasi, matutunaw siya. Natutunaw siya sa infection process. Ganon siya. Pero, gagaling yon, yun nga lang, mawawala siya. Yun yung isa sa mga feature ng irradiated rib. Hindi na kailangan operahan. Mag-antibiotic lang para maging safe, hindi lalong mabulok, pero mawawala si implant. Okay? Babalik yung ilong, pero hindi na ganun kababa. Kasi syempre may fibrosis na yan. Pero so far, yan, sabi nga ni Doc Benedict, walang reason na magre-revision from irradiated rib. Kasi sobrang viable ng tissue na yan. Pag yun na yung ginawa, more or less, yun na yung huling-huling rhinoplasty ninyo. Okay, so punta na tayo sa most common questions na nare-receive namin regarding irradiated rib cartilage rhinoplasty. Una, what if kailangan mag-revision? Mahirap po ba? Siyempre, lahat naman ng klase ng revision case, surgery, ay mahirap. Ngayon, cartilage ay napakahusay dumikit yan sa ating ilong, sa loob. So, pahirapan yan tanggalin. Huwag kayong mag-alala masyado kasi ang patient, kayo, nakahiga lang naman talaga kayo. Kami lang yung nahihirapan. Kailangan lang namin sabihin sa inyo na yes, mahirap siyang tanggalin kasi sobrang nakadikit na yan. Pero again, uulitin ko,
sabi ng mga masters, ay ang rib cartilage rhinoplasty, hindi na yan usually kailangan ng revision. Kasi nga, yan na yung halos huling rhinoplasty na nagagawa na. Pang forever na yan. Natural looking kahit pa napakatangos nung ginawa. Okay? Another question, magastos po ba? Aba, syempre, magastos. Kasi nga, kailangan ng donor. Tsaka yung pag-process nung material na yon is tedious and a high technology process. Diba? Parang ano yan parang sa transplant surgery. So, kailangan mo ng liver, kailangan mo ng heart, kailangan mo ng kidney, kailangan mo rin mag-harvest dun sa donor. Napakalaking proseso niyan. So, mahal talaga siya. Pero so far, sa mga resulta at mga data na nakukuha, sobrang ganda ng irradiated rib rhinoplasty ngayon. Swelling, pare-pareho lang yan. Kasi, pare-parehong rhinoplasty din yan. Pare-pareho ng bukas, pare-pareho ng galaw. So, swelling is always there. Mas malaki lang kung mas makapal ang skin ninyo, mas bulbous. Kung revision, mas malaki ang swelling, mas mahaba ang healing time. Kailangan nyo matandaan to ha, at kailangan nyo matanggap. Hindi lang talaga siya 1 buwan, 2 buwan, hindi lang siya ganoon. May mga taong mabilis lang mawala yung swelling, pero they are still healing. So again, to clarify, autologous rib rhinoplasty, ang pinaka-recommended halos ng mga experts ngayon, pero sa mga other patients na ayaw na ng extra risk, magalaw pa yung kanilang sa chest area, the next best thing is the irradiated rib. For me, that will be the best thing kasi ready na yung material, hindi na tayo kailangan mag-harvest pa. Ear cartilage na lang para makatulong sa restructure na gagawin natin. Pero nandyan na yung irradiated rib para dyan sa ilong ninyo. Wala na tayong gagalawin dito. Mas easier yung healing, wala nang babantayan. So, para sa akin, mas go tayo sa irradiated rib as compared sa autologous. Kung kailangan nyo ng autologous rib harvest, edi pwede naman. Pero syempre, sa mas malaking facility tayo, kailangan doon natin gagawin. Okay? So, in summary, para kanino ba talaga tong irradiated rib rhinoplasty? Una, para sa mga patient na kailangan ng implant. Yan para sa mga patient na need talaga ng implant at need ng nose lift pero takot sa rejection. Yun. Takot kayo sa rejection, merong option na tayo. Para din to sa mga patient na gusto pak na pak ang ilong. Yun, sobrang tangos. Kayang-kaya yan easily ng rib cartilage rhinoplasty. Those, yung mga ambitious, yung mga may gustong mahabol na ilong, for sure, rib cartilage, may freedom yung surgeon ma-reshape ang ilong ninyo. Kung Gore-Tex, susubukang habulin, pero syempre hindi pa rin tayo assured kung ano lang yung kakayanin ng ilong. Silicone implant, definitely, wala siyang reshape ability, lifting lang talaga siya, no? Augmentation lang talaga siya. And again, swelling and full healing, inaabot ng 1 year or mas mahaba pa. So, please be patient sa mga healing time ninyo. So, ngayon, alam nyo na ha, konting reminders lang, price inquiries sa clinic page. Links ay nasa video description. Kung nanonood kayo ng videos ko, alam nyo na yan kung nasaan makikita para hindi rin kayo magkamali ng pupuntahan. Itong official names ha, dito lang kayo mag-base para hindi kayo maligaw at hindi rin kayo maloko, ma-scam. And follow nyo rin ako sa Facebook para pag may announcement, makikita nyo kaagad doon. Manood kayo ng iba kong videos ha. Very important yon and very educational, very helpful for sure. Kasi yung mga most common questions, malamang nasagot ko na talaga yan. Okay? So, mga bossing,
Ulitin ko, ano ang recommended rhinoplasty technique ninyo na makabago, no infection, no rejection, at napaka-natural ng resulta? Okay, peace, love you!